umaga. So what's up mga sadik, Tom TV is in the house again. At ngayong araw na ito ay ang gala naman natin sa LTO. Yan, pupunta tayo ng LTO ngayon mga sadik. Ang gagawin natin, magre-renew tayo ng lisensya ng kapatid ko na nasa ibang bansa. First time kong gagawin to. Hindi ko alam kung kung paano set up, pero kumpleto naman tayo ng requirements. Ang pinakang renewhan lang doon ng mga ganon ng lisensya ng OFW ay sa main office. So magkita-kita tayo doon mga sadikat. Panoorin nyo ito pa kung gusto nyo mag-renew ng lisensya ng kamag-anak nyo. Let's go. Mga sadik, ang daming pila eh. Grabe, daming pila tayo. Punuan yung parking. Yun, bali update lang tayo mga sadik. Bali kung pagpasok nyo dito sa LTO main branch, pumunta kayo kagad sa sa information, tapos magtanong kayo kung saan ba yung pwede mag-renew yung mga OFW. At magkaiba kasi sila ng building, so para at least hindi kayo pumila dun sa may mahaba masyadong, baka magkamali kayo. So may sarili silang building dito sa gitna. Siya yung pinakamataas, papakita ko sa inyo mamaya. So sa ngayon nandito tayo nag-aantay. Mag-open siguro mga 8 sa window 1. So may sarili talaga siyang, may sarili siyang linya. Kagandahan. Update ko na lang kayo mamaya. Siguro mukhang mabilis lang daw. So tinawag na tayo, bali in-evaluate lang yung mga papel natin, tapos lahat ng documents kung kompleto tayo, yung mga pinakita ko kanina. So okay naman, so tatawagin na lang daw tayo for processing. Mabilis lang mga sadik, konti lang yung pila. Nagbayad din tayo sa window 9 mga sadik. After sa window 1 evaluation ng paper, tapos waiting ka siguro mga 10 to 15 minutes, tapos tatawagin ka para sa window 9 kung okay yung mga requirements mo, then magbabayad ka. Tapos na tayo mga sadik. Alright. So bali nandito tayo ngayon sa may LTO main office, central office mga sadik. Bali magpaparenew tayo ng lisensya ng kapatid ko na nasa ibang bansa. But bali ito yung actual na gagawin natin. So para at least yung mga mag-re-renew na nasa ibang bansa, kung may mga kamag-anak kayo rito, pwedeng maging guide tong gagawin natin. So pagdating nyo rito mga sadik, magtanong kayo kagad doon sa may information. Huwag kayong pipila rito mga sadika, kasi ito mga to yung mga nag-e-exam, yung mga yan, EGSA, tapos mga bagong student yan, kumukuha ng mga lisensya. Huwag kayong pipila dyan kasi magkaiba yung pila ng mga OFW na magre-renew. So magtanong lang kayo, pag okay na dyan, pwede kayong pumunta kagad dito, yung building na yan. So pasok kayo sa may building na yan, tapos magtanong kayo sa guard. Ituturo naman kayo sa may unang-una, window 1, wait kayo doon, tapos evaluation ng mga requirements nyo, titignan. Ang mga requirements na dinala ko is yung copy ng passport ng kapatid ko, yung front, yung visa niya, yung stamp na lumabas siya ng bansa, tapos authorization letter, tapos yung yung driver's license niya na photocopy. May pirma, 3 pirma yun mga sadik, yung photocopy ng license niya. Tapos ID ng maglalakad. Ganun lang kabilis mga sadik. Tapos yung binayaran natin is almost 827 to be exact, mga ganun lang. Tapos waiting na lang kayo pagdating ng OFW, tsaka pa lang niya may re-renew or makukuha yung ID niya. Kasi sa ngayon ito lang muna binigay. Yan, itong official receipt, yung OR. Ito muna binigay ni LTO. Tapos pagdating niya rito, tsaka pa lang siya magkakaroon ng ID. So ayun.
Sa humigit kumulang siguro mga almost 1 hour din yung ginugol natin dito. Monday ngayon, 1 hour lang natin nakuha. Basta't aagahan nyo lang at huwag na kayo magpatanghali para iwas din sa pila at saka iwas sa hassle. So ayun mga sadikat, maraming salamat sa mga nanood. At pakishare na lang and like, pa-subscribe na rin. Share nyo sa mga kaibigan nyo. So hanggang dito na lang siguro. Uwi na tayo, nakakagutom na. Maraming salamat. Peace out. Take space, take time, take a trip in your mind. Dig deep, dig the scene, dig the space in between. Take space, take time, take a trip in your mind. Dig deep, dig the scene, dig the space in between. It's not what you play, it's what you don't. It's not what you say, it's I won't bore you with repetition. Space means absence. If you're asking the definition, it's what lets you listen. It's the best decision. You sit in silence and you get some wisdom. It's the opposite of television. Look inside your mind real deep and it'll tell you visions. Your life got meaning. Open up your eyes, wake up and start dreaming. If you don't think for yourself, then somebody else will. That's the one thing that they sell. Who gets paid when you pay attention? And how they paying you back? That's the basic question. A story's valuable, nothing's worth more, but only if it leave you better than before. Take space, take time, take a trip in your mind. Dig deep, dig the scene, dig the space in between. Take space, take time, take a trip in your mind. Dig deep, dig the scene, dig the space in between. Your brain gotta breathe. Imagine if you didn't digest what you eat. You unwind stress when you sleep, but it can also happen in the space in between. Life gets busy and packed. People staying on their grizzly till they dizzy in fact. And look back like, where did time go? Head shaking. They never took the time and so the time was taken. Wasting away, paper chasing. Racing the clock non-stop makes them ancient. They could have been playing in the fountain of youth and staying young, there's a mountain of proof. And now, out of the blue, even kids living fast paced. Having bad days, stress leaving bad taste. The rat race gonna go on with or without you. Better enjoy your life before it's all nostalgia.